Celebox. Si Candy Gonzaga, isang dalagang nagtatrabaho sa candy factory. Kung kani-kanino na siya nirereto ng kanyang ina, pero wala namang pumapasa sa kanya. Hanggang isang araw, habang naglalakad siya pauwi galing sa trabaho, may lalaki siyang nakita na binubugbog ng mga tambay sa eskinita. Iyon si Kiefer Donata Leviste, isang CEO na tinakasan ang lolo nito dahil raw balak ipakasal sa isang biyudang babae na may 3 ng anak. Tinulungan ni Candy si Kiefer at ginamot sa bahay nila hanggang sa kinabukasan may isang kotse ang tumigil sa tapat ng bahay nila. Iyon pala ang lolo ni Kiefer. Hindi inaasahan ni Candy na sa araw na iyon ay bigla na lang siyang ihaharap ng binata at ipakikilala sa lolo nito bilang nobya, maging sa harap ng pamilya niya. Ano kaya ang gagawin ng dalaga sa hindi inaasahang sitwasyon na biglang kinalagyan niya? Mama, si ate! Gumagawa ng himala! Malakas na sigaw ng nakababatang kapatid ni Candy matapos silang maabutan ng lalaking kasama niya sa hindi kagandahang posisyon at nakapatong sa lalaki na napahiga naman sa sofa. Hoy Cardo, manahimik ka nga! Habol ni Candy sa bata na nagtatakbo patungo sa magulang nila. Ano ba yun? Gabi na nakakabulabog pa kayo. Sabi ng ina nila na si Kala, kasama ang ama nilang si Nestor. Mama naman kasi si Cardo, naturingang 8 taong gulang pa ang dumi na ng isip. Teka nga, sino ba yung lalaking kasama mo? Bakit nadugo ang labi ng gwapong binata na yan? Kinagat mo, Candy? Mama, ano ba? Makinig nga muna kayo. Saway ni Candy at namula. Natawa lang naman ang lalaking katabi niya sa sofa. Anong nakakatawa? Matapos kitang tulungan? Ikaw kayang magpaliwanag. Sorry. It's just that nakakatuwa ang family mo. Pumwesto naman sila sa sala at nagsiupo para pakinggan si Candy. Ganito po kasi yun. Naglalakad ako pa uwi galing sa trabaho nung makita ko siya na pinagtutulungan ng mga tambay at binubugbog. Panimula ng dalaga. Opo. Nasiraan po kasi ako ng kotse. And ayun, bumaba ako sa kotse to seek help. Pero napagdiskitahan ako ng ilang kalalakihan. Buti na lang po at dumating ang anak ninyong si Candy at nagpatunog ng pangpatrol na wangwang doon sa cellphone niya. Ayun, nagtakbuhan bigla yung mga loko-loko. Paliwanag din ng lalaki. At kaya ko siya sinama kasi gabi na, tapos nabugbog pa. Kawawa naman kung iiwan ko. Halos mahimatay kanina. Tsaka yung nakita nitong si Cardong malisyoso kanina, natumba lang naman ako kaya naging ganon ang posisyon namin kanina. Saad ni Candy at tiningnan ang binata. Ako nga po pala si Kiefer Donato Leviste. I am the owner and CEO of Leviste Corporation. Wow! Yung sikat sa paggawa ng mga beauty products? Kaya naman pala ang pogi-pogi mo. Opo. Di bale, sa susunod po, bibisita ako para dalhan kayo rito. Nako, kahit araw-araw ka pang bumisita, iho. Tama na. Gagamutin ko na ang sugat niya. Magsitulog na kayo. Saway ni Candy. Sus! Binabakuran ka na ng anak namin. Gusto ka na masolo. Dalhan mo ako ng panglalaking set ha, para lalong mabaliw sa akin ang asawa ko. Sabi ni Nestor na ama ni Candy. Isa ka pa papa eh. Nagtawanan naman ang pamilya ni Candy bago sila iniwan ni Kiefer sa sala. Lumapit ka at nang matapos na tayo sa paggamot sa sugat mo. Sabi ni Candy. Laking gulat niya naman at halos namilog ang mga mata nung lumapit si Kiefer na halos idikit ang mukha sa kanya. Tinulak niya naman ang binata palayo gamit ang hintuturo niya na tumulak sa noo nito paatras. Umayos ka nga. Sabi mo lumapit ako. Oo nga, pero di ko sinabi na ipagduldulan mo yung mukha mo sa harapan ko. Correction. Gwapong mukha. Napailing na lamang si Candy sa kapilyuhan ni Kiefer. Samantala, napatitig naman ang binata sa bawat kilos ni Candy, tila nahihipnotismo siya sa bawat galaw ng dalaga hanggang sa bigla itong napatingin sa kanya ng kunot noo. Huwag mo nga akong titigan. Di ko mapigilan eh. Ang ganda mo na nga, ang bait mo pa at ng pamilya mo.
Derechahang sabi ni Kiefer na ikinapula ng pisngi ni Candy. Ganyan ka ba talaga? Ka-honest and frank ka? Oo naman. Type nga kita eh. Sira ulo, baka naalog lang yung utak mo. Tapos ko na linisan ng mga sugat mo. Tabi na lang kayo ni Cardo kasi malamig dito sa sala. Candy, nagugutom kasi ako. Oo nga pala, ako rin di pa nakain. Tara, sabay na tayo. Tsaka mabilis na nagtungo sa kusina. Napahawak si Candy sa dibdib niyang mabilis na kumakalabog noong nakatalikod na siya kay Kiefer. Candy, ikalma mo. Ang alin? Ay, anak ng kabayo! Uy, grabe ka ah. Hindi ako anak ng kabayo. Sabi ni Kiefer na nasa likuran na pala ng dalaga na ikinagulat nito. Etong plato, sumandok ka na lang ng kanin sa ulam ang mesa. Natatarantang sabi ni Candy. Yung mesa nasa ulam? Napapakamot sa batok na tanong ng naguguluhang si Kiefer. Basta, sumandok ka na dyan. Tsaka nagtungo na si Candy sa lamesa. Matapos sumandok ni Kiefer ng kanin ay sumunod na siya sa dalaga. Ma, anong ulam? Natatawang sabi ni Kiefer. Inirapan naman siya ng dalaga na naghahalo na ng pakiramdam ng inis sa kakulitan ni Kiefer at kaba sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Siya nga pala. Salamat sa pagtulong sa akin, Candy ah. Sabi ni Kiefer na tumitig sa dalaga sa kalagitnaan ng pagkain nila. Wala yun. Kahit sino naman tutulungan ko kung naabutan ko sa ganong sitwasyon. Kahit hindi ko kasing pogi. Pogi ka ba? Bulong ni Candy na hindi natingin sa binata. Pero rinig naman iyon kaya natawa ng bahagya si Kiefer. Single ka pa? Bakit mo tinatanong? Siyempre mamaya ma-issue tayo bukas. Tapos may boyfriend ka pala. Wala namang mga osesero at osesera dito sa amin. Ikaw pa lang. So, single ka nga. Pwede ba Kiefer, kumain ka na nga lang? Nagtatanong lang eh. Pero mukha namang wala ka pang nagiging boyfriend. So sinabi mong pangit ako? Wala akong sinasabing ganun ah. Di ba nga sabi ko sa'yo, ang ganda mo? Halos masamid naman si Candy kaya mabilis siyang binigyan ng tubig ni Kiefer. Muntik pa niyang mabitawan ng baso noong magtama ang daliri nilang dalawa. Tila kinuryente na mabilis nilang pinaglayo ang nagtamang mga kamay. Dati ka bang electric eel nung past life mo? Ang lakas ng kuryente mo? Sabi ni Kiefer. Nagpatuloy na sila sa pagkain at hindi na nagtangkang may umimik pa pero hindi makatingin si Candy ng diretsyo sa binata na siyang pasulyap-sulyap sa kanya habang sila ay kumakain. Sa isang kwarto na lang kayo matulog ng kapatid ko. Ako nang bahala sa mga hugasin. Saad ni Candy. Tumayo siya at sumunod naman si Kiefer tsaka binuksan ang isang silid. Cardo, tama lang ka sa cellphone mo. Kukunin ko yan. Tabi muna kayo ng Kuya Kiefer mo. Nox, kuya agad. Nakakalokong sagot ng bata na tinawanan din ni Kiefer. Malamang, matanda sa'yo. Gusto mo Lolo Kiefer nilang itawag mo? Sabi ni Candy at bakas naman ang pag-alma ni Kiefer. Diyan na nga kayo. Tsaka umalis si Candy at sinara ang pinto. Little bro, tabi tayo ah. Paalam ni Kiefer. Ang dumi naman ng damit mo, kuya. Eto may damit dito sa drawer ni Papa. Magbihis ka. Nax, salamat tol. Mas thoughtful ka pa sa ate mo. Anong thoughtful? Puno ng utot? Grabe ka, kuya. Pinahiram na nga kita, inaasar mo pa ako. Di ako ututin, kuya. Ano ka ba? Thoughtful. Ibig sabihin, maalalahanin. Parang caring. Ganun. Maalaga naman. Ikaw naman kasi kuya, pang alien salita mo eh. English yun. Di ba tinuturo sa school niyo yun? Naku, di ka nakikinig sa teacher mo no? Sabi ni Kiefer at nilibot ang tingin sa silid. Nakita naman niya ang mga robot na laruan ni Cardo. Mahilig ka pala sa robot? Tanong niya sa bata matapos magpalit ng damit. Opo naman, kaya nga iniingatan ko sila eh. O sige, nakakita ka na ba nung mga robot na sumasayaw at umiilaw? Nakakita na kuya, kaso wala naman akong pambili nun eh. Masyadong mahal. Mahilig rin ako sa mga robots at may mga collections pa ako sa bahay namin. Ganito, kapag sa susunod na balik ko rito at mataas ang exam mo sa English, ay bibigyan kita ng robot. Ayos ba? Talaga po kuya? Oo nga. Ano, deal? Yes na yes! Determinado na sabi ni Cardo. Rinig naman ni Candy ang masayang usapan ng dalawa.
at hindi niya mapigilan na mapangiti dahil nakatigil pala siya kanina pa sa may pinto bago tuluyan na ring dumiretso sa kwarto niya. Kinabukasan ay nagising sila sa maingay na busina ng sasakyan. Unang napabangon si Candy at tumungaw sa bintana. Doon ay nakita niya ang isang magarang sasakyan na nakatigil sa harap ng bahay nila. Ang aga ng sundo ni Kiefer ah. Sabi niya pa at saka dumiretso sa kwarto ni Cardo para kumatok. Kiefer, sundo mo, nandyan na! Napabalikwas ng bangon si Kiefer habang si Cardo ay tulog mantika. Nagsilabasan na rin naman sa kwarto ang magulang ni Candy na si Kala at Nestor. Sundo? Di ko naman ipinaalam na nandito ako. Sabi ni Kiefer na kinukusot pa ang naniningkit pang mga mata. Nagtungo sila sa labas at halos ayaw na ni Kiefer umabante ng lakad palapit noong mapagtanto niya kung kanino ang sasakyan. Bumaba ang driver at pinagbuksan ng pinto ang sakay sa loob ng magarang kotse. Lumabas ang isang matandang lalaki na may tungkod na wala nang makikitang itim na buhok dahil puro puti na iyon. Lolo? Saad ni Kiefer na hindi makapaniwalang nahanap siya ng kanyang lolo matapos iyong takasan. Pilit kasi siya nitong inirereto sa anak ng business partner nila at inaawitan na bigyan na ng apo agad-agad. Akala mo ba hindi kita mahahanap? Sinasabi ko sa iyo, Kiefer, hanggat wala kang nadadala sa akin na babaeng pakakasalan mo, ay ako ang hahanap para sa iyo. Talo ka pa ni Nikolai at Carter na mga kaibigan mo. Saad ng matanda at nagkatinginan naman si Candy at mga magulang niya. Pabalik-balik ang tingin sa maglolo. Meron na po akong girlfriend, lolo. Pero ayaw ko naman siyang madaliin ng kasal. Iharap mo sa akin. Puro kasalita po. Ilang ulit mo nang sinabi yan. Matanda ako pero hindi ako olyanin. Siya po. Sabi ni Kiefer at hinila ang katabing babae. Natigilan ang lahat kaya nagtaka siya. Pinaglolo ko mo ba ako, Kiefer? Tanong ng matanda. Asawa ko yun eh. Sabi ni Nestor at hinila si Kala. Natawa naman si Candy pero agad iyong nawala nung hapitin siya sa bewang ni Kiefer. I mean, her. She's my girlfriend. Sabi ni Kiefer kaya naman sinuri ng tingin ng matanda si Candy. Aalma sana si Candy noong makiusap si Kiefer na bumulong sa kanya. Please help me. Ipapakasal ako ni Lolo sa late 40s na single mom ng 4 na bata. Sabi ni Kiefer. Gustuhin mang matawa ni Candy pero nakakaawa nga naman ang binata na walang kalayaang umibig. Isang beses lang to ah. Sagot ni Candy. Oo, promise. I love you na talaga. Bulong ni Kiefer na ikinapula ng pisngi ng dalaga. Sigurado kang ang girlfriend mo yan? Dudang tanong ng matanda kay Kiefer. Oo nga lo. Huwag mo namang takutin. Sabi ni Kiefer tsaka niyakap si Candy. Nanlalaki naman ang mga mata ng mga magulang ni Candy pero sinenyasan sila ng dalaga na okay lang. Kaya naman akala nila nabuking si Candy at ang totoo ay boyfriend nga talaga nito si Kiefer. Dahil sa pangyayaring iyon ay napuno na ng kalituhan ang lahat. Make sure na mapapasagot mo siya ng oo sa proposal mo. Halika na at sumabay pa uwi. Biglang sabi ng matanda at tumango naman si Kiefer. Thank you po. Sabi ni Kiefer bago pumasok sa sasakyan at nag-flying kiss kay Candy. Noong makalis si na Kiefer ay agad na hinila ng mag-asawa si Candy papasok ng bahay. Sabi na boyfriend mo yun. Nako, kunwari ka pa ha? Sabi ni Kala. Naisip naman ni Candy na wag na rin linawin sa mga magulang ang totoong relasyon nila ni Kiefer. Magagamit niya iyon para hindi na siya ireto ng ina sa mga kargador tuwing namimili sila sa palengke. Sorry po kung tinago ko. Sagot niya at napakamot naman sa batok ang dalawa. Hindi naman kami tututol. Nasa tamang edad ka naman na. Ang totoo niyan, masaya pa kami para sa'yo. Biglang sabi ni Kala at ngumiti. Hindi ka nagagalit, ma? Bakit naman kami magagalit? Kahit nga kanino nirereto ka na namin sa takot na tumanda kang dalaga. Ikaw, Papa, ayos lang ba sa'yo? Oo naman. Boto agad ako kay Kiefer. Mukhang magalang at mabait. Isang gabi nga lang natin nakasama ang tao. Kami anak, oo.
Pero kayo, matagal na kayo, di ba? Tiwala ako sa choice mo. Sabi ni Nestor na sinang-ayunan ni Kala. Oo nga, kaya para mas makilala pa namin si Kiefer dalasan niya kamo ang bisita niya rito. Ha? Mama, busy yun sa work. Tutol ng dalaga. Napasubo yata ako. Sa isip niya pa. Nako, kapag mahal, may paraan. Sabi naman ng ama niya. Wala nang nagawa pa si Candy, kundi maging sa pamilya nila ay paninindigan ang nasimulang pagpapanggap nila ni Kiefer. Ilang araw ang lumipas at nakakahinga ng maluwag si Candy dahil walang paramdam si Kiefer. Pero di naman siya makatulog dahil madalas ay nai-imagine niya ang binata at hindi mawala sa isip niya ang itsura nito. Ay, buhay. Bakit kasi ang gwapo? Ano ba, Candy? Bakit ko ba naiisip ang lalaking yun? Uy, Candy, ayos ka lang dyan? Tanong ng katrabaho ng dalaga na si Martin. Ha? Oo naman, ayos na ayos. Bakit nagsasalita ka mag-isa? Hindi no, namalikmata ka lang. Baka na mali ng dinig. Napapailing na sabi ni Martin at nagpatuloy na sa paggawa ng candy. Iyon kasi ang trabaho ni Candy. Isa siya sa maswerteng nakapasok noong magbukas ang candy factory sa lugar nila. Pabor iyon sa kanya dahil bukod sa maganda ang pasahod ay malapit lang sa kanila at kayang lakarin. Noong sumapit na ang uwian nila ay medyo madilim na rin dahil overtime na naman siya. Uy, Candy, kanina pa may nag-aantay sa'yo sa labas na magarang kotse at gwapong lalaki. Napaisip naman si Candy bago tuluyang lumabas ng gate. Ihahatid na kita pa uwi, gabi na. Kiefer? Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman na nandito ako? Tinanong ko sa parents mo. Nagdala kasi ako doon ng mga pinangako ko ng mga products tsaka yung laruan ni Cardo na robot. Akalain mo, naka-perfect sa exam ang batang yun. Malamang, mana sa ate. Pero bakit pati dito nagpunta ka pa? Gabi na. Exactly, gabi na. Delikado sa daan. Tsaka gusto kitang makita. Ang lapit lang ng bahay namin, kaunting lakad lang yun. Di sasamahan kita. Late night walks. Bahala ka nga, ang kulit mo. Peka naman yung relasyon natin. Masyado mong pinaninindigan. Saad ni Candy at nagsimula ng maglakad. Manong, papark muna. Iwan ko dito ha. Paalam ni Kiefer sa gwardya para iwan ang sasakyan at samahan sa paglalakad pauwi ang dalaga. Copy sir, akong bahala. Candy, wait! Tawag ni Kiefer at sinabayan sa paglalakad ang dalaga. Alam mo, last na punta mo na to ha. Lalong mas lalalim lang yung connection natin Sabi ni Candy at hinarap ang binata. Anso? Anong anso ka dyan? Paano kung pilitin ka ng lolo mo na mag-propose sa akin? O edi, magpo-propose ako sa'yo. Hindi ganun kadali yun, Kiefer. Ang kinakasal lang at nagsasama sa isang relasyon ay dalawang taong nagmamahalan. Edi, mamahalin kita. Baliw! Inis na lang nasabi ni Candy at nagmadali na sa paglalakad. Noong makauwi siya ay imbes na siya ang salubungin ng pamilya niya, si Kiefer pa ang unang pinansin ng mga iyon. Oh, nasa ng kotse mo nak? Sabi ni Nestor na ikinabilog ng mata ni Candy, meron pang beauty mask na suot ang ama niya sa mukha na malamang galing kay Kiefer. Anak? Ako po ang anak niyo, hello? Ano bang pinakain sa inyo ni Kiefer? Di ba ate, boyfriend mo si Kuya Kiefer? Di doon na rin yung papunta. Sabi ni Cardo, tsaka nakipag-appear sa binata. Ikaw talaga? Pipingutin kita Inis na sabi ni Candy kaya nanakbo ang kapatid niya. Mabuti pa kumain na kayo. Dito ka na mag-dinner anak, Kiefer. Sabayan mo na kami. Sabi ni Kala. Pati ba naman ikaw, ma? Di mo anak yan. Magiging anak ko rin yan, Candy. Tapos bibigyan niyo kami ng apo. Tama. Sagot ni Kiefer kaya pa simple siyang sinikmuraan ng dalaga na ikinadaing niya. Noong nagde-dinner na nga sila, tila naging invisible si Candy. Mas alaga ngayon ng pamilya niya si Kiefer. Sinipa ni Candy ang binata sa ilalim ng mesa. Pero imbes na ipakita ni Kiefer na nasaktan siya, ay may naisip itong kalokohan. Grabe ka babe, pati ba naman sa ilalim ng mesa? Saad ni Kiefer at halos maibuga ni Candy ang iniinom niyang tubig.
Nagawa pa talaga ni Kiefer na pagmukhain iyong may ibang kahulugan. Diyos ko naman anak, pakainin mo muna si Kiefer bago ka magpakain. Sabi ni Kala. Mama, naririnig ka ni Cardo. Di naman po pagkain si Ate Candy. Bakit po siya kakainin ni Kuya Kiefer? Tanong ni Cardo. Kumain na nga tayo. Putol ni Candy sa usapan at matalim na tiningnan si Kiefer. Babe mo mukha mo, mamaya ka talaga sa akin. Sabi pa niya pero kinindatan lamang siya ni Kiefer. Matapos na kumain at magpahinga saglit ay agad na kinaladkad ni Candy si Kiefer palabas. Teka, kausap ko pa nga si Cardo eh. Tumigil ka nga. Mamaya kung ano-ano pang ituro mo sa kapatid ko. Tinuturuan ko nga mag-aral ng mabuti. O sige, Eddie, thank you. Pero Kiefer naman, nagpapanggap lang tayo, di ba? Di ba sabi ko naman sa'yo na isang beses lang? Last na bisita mo na to, okay? Pero gusto ko pa. I mean, masaya ako kapag nabisita sa inyo. Tantanan mo na ako, Kiefer. Bahala ka, hindi kita tatantanan. Bulong ng binata. Ano? Wala, sabi ko tatawagan ko yung kaibigan ko, papakuha ko yung kotse ko. Maya-maya nga lang ay dumating na ang magarang kotse ni Kiefer. Bumaba naman ang nagmamaneho noon. Nax, eto na ba yung sinasabi mo, Kiefer? Tanong ng lalaki. Oo, siya nga. Sagot ni Kiefer at nangunot naman ang noo ni Candy. Anong ako? Tanong ng dalaga. Oh, hi! Ako nga pala si Carter, kaibigan ni Kiefer. Nice to meet you. Pakilala ni Carter. Nag-aalangan man si Candy pero ayaw niya namang maging bastos kaya nakipagkamay siya kay Carter. Candy pala, pakiuwi na yung kaibigan mo, nababaliw na. Ha, ganyan yan eh. Kapag may nagugustuhan, nababaliw. Baliw na yata to sa'yo eh. Hindi no, para lang yon hindi siya ireto ng lolo niya sa babaeng byuda na may 3 anak. Ha? Eh hindi naman siya Hindi natuloy ni Carter ang sasabihin noong takpan ni Kiefer ang bibig niya. Ang daldal mo, umalis na nga tayo. Sabi ni Kiefer at kinaladkad si Carter papasok ng kotse. Ang totoo kasi ay hindi naman talaga siya nirereto ng lolo niya sa may anak na at byuda. Ginawa niya lang exaggerated ang kwento kay Candy para pumayag ang dalaga sa pakiusap niya. Pero ang babaeng nirereto ng lolo niya ay dalaga pa at talaga namang patay na patay rin sa kanya. Pero di niya tipo ang ganoong babae. Aalis na kami babe, see you tomorrow. Paalam ni Kiefer at tinawanan naman siya ni Carter. Para-paraan ka eh no? Mag-drive ka na lang Carter. Siya nga pala, magpo-propose na ako kay Corinne. Samahan niyo ako ni Nikolay nasorpresahin siya. Tutulungan din kita balang araw sa proposal mo kay Candy. Oo na, kailan ba naman ako tumanggi sa'yo? Sagot ni Kiefer na proud sa kaibigan niya. Siya lang talaga ang napag-iiwanan sa kanilang 3. Samantala, noong makabalik si Candy sa loob ng bahay nila, agad niyang hinarap ang mga magulang niya. Mama, Papa, talaga bang boto kayo kay Kiefer? Aba may magagawa ba kami? Ikaw ang nagmamahal, kami tatanungin mo. Tututo lang naman kami kung nakikita namin na hindi maganda ang relasyon nyo. Pero sa nakikita naman namin nagmamahalan kayo. Nakikita nga namin ang mga sarili namin sa inyo noon ni Nestor Kinikilig na sabi ng ina ni Candy. Kaya nga, tsaka kinausap na ako ni Kiefer ng masinsinan kanina. Sinabi niya na sa tamang panahon kapag handa ka na hihingin niya ang kamay mo sa amin ng mama mo. Sabi naman ni Nestor. Ginawa niya yun? As in? Tanong ni Candy. Seryoso ba siya? Pahabol pang tanong niya sa kanyang isipan. Oo nga, kinausap niya kami. Nakakatuwa nga Kaya ayun, napagdesisyonan na naming anak na rin ang itawag namin sa kanya. Ganun po ba? Sige po, pasok na ako sa kwarto. Sabi ni Candy at napahilot sa sentido. Nagkamali yata ako ng desisyon niya. Maling-mali itong pinasok ko. Paano kung mahulog ang isa sa amin dahil sa pagpapanggap na to? Paano kung ako yun? Sambit ni Candy at napapikit habang nakahilata sa kanyang kama. Kinabukasan, muling nagulat si Candy nang biglang sumulpot si Kiefer. Di ba sabi ko sa'yo, last mo na yun kahapon? Bungad ni Candy nang paglabas niya ng bahay ay nakitang naghihintay si Kiefer sa kotse. Masama bang ihatid ka sa trabaho?
Ayoko mapagod ka sa paglalakad. Kiefer, umuwi ka na, please. Hindi ako uuwi. Kiefer, ano ba? Ibaba mo ako! Tili ni Candy, ngunit binuhat siya ng binata at isinakay sa kotse. Seatbelt. Aniya, sabay lapit at pagkabit ng sinturon kay Candy. Dahil sa kalikutan niya, aksidenteng nagtama ang kanilang labi. Pareho silang natigilan habang magkadikit pa ang mga labi. Maya-maya'y itinulak ni Candy si Kiefer palayo. Susumbong kita kay Papa! Naiiyak na bulyaw ni Candy. What? Sige, isumbong mo. Ano ba sasabihin sa'yo? Natural lang sa magkarelasyon ang mag-kiss, Candy. Pero fake lang to, Kiefer. Di totohanin natin. Ayoko nga! Ang bilis mo naman sumagot, Candy. Sigurado ka bang hindi ka naaakit sa akin? Hindi. Ngayon hindi pa. Pero I'll make sure na gugustuhin mo ring totohanin ang lahat. Sabi ni Kiefer tsaka pinaandar ang kotse. Mabilis silang nakarating. Bababa na sana sa Candy pero hindi niya ini-unlock ang pinto. Sa halip, bumaba si Kiefer at pinagbuksan siya. Salamat. Sabi ni Candy at mabilis na tumakbo papasok sa kumpanya kung saan nakasalubong niya si Martin. Oh, anong nangyari? Di pa nga tayo nagsisimula, hinihingal ka na. Pagod ka? Ewan ko Martin, ang weird. Biglang bumibilis ang tibok ng puso ko. Ano bang nakita mo? Lalaki? Ha? Parang gano'n na nga. Nako, Candy. Napana ka na ni Cupido. Umanda kang masaktan. Grabe ka Martin ah. Pag nagmahal ba, masasaktan agad? Oo, bahagi ng pag-ibig ang masaktan. Kita mo ko, ilang beses nasaktan bago ko nahanap ang misis kong the one. Iba ka Martin, iba ako. Di swerte mo Candy kung mahanap mo agad ang tamang lalaki. Tara na sa prod, baka malate pa tayo. Ay, oo nga. Candy, sandali. Naiwan mo sa kotse yung baon mo. Habol ni Kiefer, sabay sulyap kay Martin. Chill bro, may asawa na ako. Sabi ni Martin at umalis. Wala naman akong baon, may free lunch naman kami. Usisa ni Candy. Iginawa kita ng lunch, kaya kita hinatid. Para saan? Pa-thank you ko sa'yo. Tsaka para matikman mo ang luto ko. Baka naman may gayuma to ah. Biro ni Candy. Kanina'y gusto niyang itaboy si Kiefer. Pero ngayon natutuwa siya sa ikinikilos nito. Hindi na niya maintindihan ang sarili. Sana nga marunong ako. Solve na sana ang problema ko. Sige, kunin mo to, baka malate ka pa. Wika ni Kiefer at iniabot ang lunch bag. Naglakad na siya palayo at napangiti naman si Candy habang pinagmamasdan siya. Uy, tara, malilate na tayo. Ikwento mo yan habang nagtatrabaho tayo. Ani Martin na bumalik pa para makichismis. Samantala, dumiretso si Kiefer sa kumpanya niya. Laking gulat niya nang makitang may babaeng nakaupo sa swivel chair niya. Who are you? How dare you sit on my chair? Inis niyang tanong. Umikot ang upuan at mas nag-init ang ulo niya nang makita si Jessie. Babaeng patay na patay sa kanya at siyang lumapit noon sa lolo niya para ireto siya. Hi, I'm back, baby. Sabi ni Jessie, ngumiti ng matamis. Akala ni Kiefer nasa Amerika na ito for good. Pero heto't bumalik pa para inisin siya. Don't call me baby, Jessie. My girlfriend na ako, mind you. Really, Kiefer? Pero wala akong nabalitaan. Di mo naman kailangang malaman. Hindi ako naniniwala. Ako lang dapat ang babae para sa'yo, Kiefer. Ako lang. Mali ka, Jessie. Kahit kailan, di ka nararapat para sa akin. Tingnan natin. Kapag nalaman ko kung sino yung babae mo, makakatikim siya. Di niya gugustuhin maging kalaban ko. Wala kang puwang sa puso ko, Jessie. It's fully occupied by my girlfriend. Kaya tigilan mo yung kahibangan mo. No! Hindi ako titigil. Humanda yung girlfriend mo. Bulyaw ni Jessie, tsaka umalis. Napahilot sa sentido si Kiefer. Mukhang di na muna siya makakaparamdam kay Candy dahil siguradong susundan siya ni Jessie. At ayaw niyang bigyan ng isipin ang dalaga kung sakaling sugurin pa ito ng obsessed na si Jessie. Samantala, pagdating ng lunch, kasabay ni Candy si Martin at iba pa niyang katrabaho. Wow, nagbaon ka, Candy? Himala!
sabi ni Angel at dadampot sana ng sushi rolls. Patikim nga! Pero inilayo ni Candy ang baunan. La, ang damot Paano naman kasi? Bigayan sa kanya ng jowa niya. Sabi ni Martin. Di ko yung jowa, no? Tanggi ni Candy. Sus! Bakit mo naman pinagdadamot yung baon mo? Sabat ni Megan. Syempre, para sa akin to, no? Alangan namang ipamigay ko. May pagkain naman kayo. Palusot ni Candy, sabay simula ng kumain. Ninanamnam niya ang bawat subo ng sushi roll at iba pang side dishes. Ang sarap magluto, naisip ni Candy at napangiti nang wala sa oras. Naku! Delikado ka na, te! Sabi ni Angel. Nagtawanan sila pero di pinansin ni Candy habang nag-e-enjoy siya sa pagkain. Pagsapit ng uwian, biglang na-excite si Candy. Inaasahan niyang naroon si Kiefer sa labas. Kuyang guard, wala pa ba si Kiefer? Yung nasundo sa akin? Nako Candy, wala. Nagpasundo ka ba? Hindi po. Baka di ka susunduin. Text mo kaya o chat? Hindi na siguro. Kaya ko namang maglakad. Dating gawi. Sabi ni Candy. Maraming beses na siyang naglalakad pa uwi. Pero ngayon lang siya tila hindi masaya. Paasa. Bulalas niya, sabay sipa sa isang lata. Anak ng pating! Pahabol niya nang tumama ito sa magarang kotse na dumaraan. Tumigil ang kotse at may bumaba. Ala, sorry po. Pasensya na. It's okay. Sabi ng binata na halos kaidaran din niya. May gasgas yung kotse mo. Wala akong dalang pera Magkano ba papintura para matakpan yun? Tanong ni Candy. Ayos lang. Bumaba lang ako para kamustahin ka. Ha? Ikaw nga ang napirwisyo ko Ako nga pala si Kael. May I know your name, miss? Ako si Candy. Sorry talaga, Kael. Ayos lang. Nice to meet you, Candy. Ingat sa paglalakad. Sabi ni Kael. May sasabihin pa sana siya nang may nag-text sa cellphone niya. I have to go. See you when I see you. Aniya, ngumiti at umalis. Napakibit balikat na lamang si Candy. Ilang araw ang lumipas pero wala pa ring paramdam si Kiefer. Hindi mapigilan ni Candy na magtanong kung kamusta na kaya ang binata at bakit bigla siyang nakalimutan. Ano ba, Candy? Fake lang naman to, di ba? Tinataboy mo nga yung tao tapos ngayon, umaarte ka. Sita niya sa sarili na patuloy na iniisip si Kiefer. Samantala, kahit hindi nagpapakita si Kiefer, sunod-sunod naman ang padala ng lolo nito ng regalo sa pamilya ni Candy. Una ay condo unit para kay Candy. Sumunod ay spa vouchers, magagarang damit at maging isang mamahaling kotse para kay Nestor. Kuya, pakisabi kay lolo na hinay-hinay naman sa regalo. Daig pa ang namamanhikan yan Sabi ni Candy sa assistant na naghahatid ng mga ito. Pasensya na po. Utos lang ni Lolo. Hindi ko kayang kontrahin. Sagot nito bago umalis. Papa, ibalik na natin tong kotse. Kahit boyfriend ko si Kiefer, sobra na itong natanggap natin. Hiling ni Candy. Oo nga anak. Pagdating ni Kiefer, ibabalik natin. Kailan ba siya dadalaw? Tanong ni Nestor. Natigilan si Candy. Ni siya mismo ay walang alam. Kinabukasan, muling dumating ang assistant. Miss Candy, eto po ang titulo ng lupa na binili ni Lolo at nakapangalan sa inyo. May nakatayo na rin villa doon. Wag na, hindi namin matatanggap yan. Pakiuwi na lang. Mariing wika ni Candy, hindi tinanggap ang papeles. Pero Miss Candy, ako ang pagagalitan. Kahit i-record mo pa, ayoko. Pakisabi na lang salamat. Ma'am, break na kami ni Kiefer. Bulalas ni Candy. Labis na siyang nahihiya sa mga regalong sunod-sunod. Isa pa, hindi na nga nagpaparamdam si Kiefer. Baka sinunod nito ang pakiusap niyang layuan siya. Totoo po ba yan, Miss Candy? Oo, kaya ibalik na lang ang lahat. Pakisabi na lang na tapos na kami. Diin ni Candy. Walang nagawa ang assistant at umalis na lang ng tuluyan. Mama! Brinake ni ate si Kuya Kiefer! Biglang sigaw ni Cardo. Nagmamadaling pumasok si Candy at sinalubong siya ng pamilya niya. Anong sinasabi nitong si Cardo? Usisa ni Kala. Ma, wala na kami ni Kiefer.
Ani Candy. Bakit? Sinaktan ka? Niloko ka? Kaya ba hindi na siya dumadalaw? Tanong ni Nestor. Wala pong nanloko. Siguro pareho lang kaming nagsawa. Sigurado ka? Kulit ni Kala. Medyo masama ang pakiramdam ko. Pasok po muna ako sa kwarto. Nagkatinginan ang mag-asawa. Hinuha nilang nasasaktan pa si Candy. Lokong Kiefer yun. Galit ni Nestor. Hiningi pa naman ang kamay ng anak natin tapos ganito. Kalma, baka away magkasintahan lang. Kontra ni Kala. Malay mo bukas magkabatirin. Samantala, pag uwi ni Kiefer sa mansyon, hinarang siya ng baston ng kanyang lolo. Bakit daw break na kayo ni Candy? Po, kailan pa yun? Hindi naman ako nakipaghiwalay lolo. Galing roon ang assistant. Pinababalik lahat ng bigay ko dahil break na raw kayo. No way, hindi nangyari yun. Bakit ganon? Nag-away ba kayo? Hindi ko alam lolo. Hindi ko lang mapuntahan si Candy kasi bumalik si Jessie. Baka sundan niya ako at guluhin si Candy. Kung ganyan, baka habang buhay na kayong hindi magkikita ni Candy. Baka ipagpalit ka niya bago mo pa makuha ang gusto mo. Napaisip si Kiefer. Miss na niya si Candy. Fine lolo, bukas pupuntahan ko siya. At si Jessie, pag may ginawa siyang masama, makakatikim talaga siya sa akin. Ayan, ganyan ang Leviste. Itayo mo ang bandera natin na po. Roger lolo. Kinabukasan ay maagang umalis ng bahay si Candy. Natitiyak niya kasi na kapag nakarating kay Kiefer ang balita tungkol sa breakup na idineklara niya ay maaaring puntahan siya nito. Hindi naman siya nagkamali dahil saktong alis niya ay dumating ang binata. Ma, nasan po si Candy? Tanong ni Kiefer. Nagulat naman si Nestor at Kala sa biglang pagsulpot ng binata. Umalis na, maaga pa. Tsaka teka, nagkaayos na ba kayong dalawa? Tanong ni Kala. Hindi ko naman po inaway si Candy. Never ko siyang inaway. Bakit sabi break na raw kayo? Baka po nagtatampo lang kasi hindi ko siya nabibisita. May babae po kasing obsessed sa akin. Ayaw ko na idamay niya si Candy. Pinaliwanag pa ni Kiefer ang dahilan ng di niya pagpaparamdam ng ilang araw at naintindihan naman siya ng mga magulang ng dalaga. O sige, naiintindihan namin. Pero nako, mahirap suyuin yan si Candy. Noon kahit bilhan namin yan ng paborito niyang candy talagang tampururot ang batang yun. Bahala na po, pero may ibibigay ako sa kanya. Mas matamis pa sa candy mamaya. Sabi ni Kiefer. Pumasok muna siya sa kanyang trabaho noong kinahapunan ay nagtungo na siya sa pinagtatrabahuan ni Candy. Oh, kanina ka pa dyan Sir Kiefer. May inaantay ka ba? Tanong ng gwardya. Opo. Si Candy lang naman ang sinusundo ko rito. Nako si Miss Candy, nakauwi na siya kanina pa. What? Sige po, Kuyang Guard, salamat. Tsaka umalis si Kiefer at ang destinasyon niya ay sa bahay ni Candy. Ate Candy, nandiyan na si Kuya Kiefer oh. Di mo ba siya kakausapin? Tanong ni Cardo mula sa labas ng kwarto ni Candy dahil mula nang dumating si Kiefer ay ayaw ni Candy na lumabas ng kwarto. Ayoko, sabihin mo umuwi na siya. Ate Candy, away jowa lang naman yan. Pag-usapan nyo na. Naiyak na si Kuya Kiefer at nakaluhod na sa munggo ni Mama. Doon na nga napatayo si Candy mula sa kama. Agad niyang binuksan ang pinto ng kwarto at nagtungo sa sala. Lihim naman na napahagik-gik si Cardo. Kiefer, anong… Natigilan si Candy dahil ang sinasabi ni Cardo na naiyak at nakaluhod sa munggo ay nagmemeryenda. Pwisit ka talagang bata ka? Cardo! Sigaw ni Candy. Nanakbo naman agad ang bata at nagtago sa likod ni Kiefer. Dahil ayaw lumapit ni Candy ay napapadyak siyang umalis para bumalik sa kwarto niya. Ang hindi niya inaasahan, magulang niya pa ang nagtulak kay Kiefer at ang ending, pareho silang nakulong sa iisang kwarto. Mag-usap nga kayo, Diyos ko! Hindi kayo lalabas dyan hanggat hindi kayo nagkakalinawan. Sabi ni Kala na tumango pa si Nestor at nag-approve sign kay Cardo. Mama! Buksan yung pinto! Tawag pa ni Candy pero natigilan siya noong hilahin siya ni Kiefer at ikinulong sa bisig nito. I'm sorry Candy. Huwag ka nang magalit oh.
Sorry kung naging duwag ako. Sorry kung di ako nagparamdam at nagsabi sa'yo. Bitawan mo ako, Kiefer! Sabi ni Candy at pilit kumakawala sa pagkakayakap sa kanya ng binata mula sa likuran. Hindi kita bibitawan, Candy. Gusto ko lang malaman mo na sinadya ko ang lahat. Hindi totoo na ikakasal ako sa babaeng biyuda na may 3 anak. Ang totoo, nakita kong opportunity yung pagpunta ni Lolo para mapalapit sa'yo. Sinadya ko na ikaw ang piliin because I am interested in you. Lalo na nung mas nakilala kita at ang pamilya mo. Hindi naging fake sa akin ang lahat, Candy. Lahat ng pinakita ko, totoo yun. Anong ibig mong sabihin? Na love at first sight ako sa'yo. Nung nakilala kita, hindi ka na mawaksi sa isipan ko. Lagi kitang nakikinita kahit na sa pagtulog ko. Yung puso ko, nagwawala kapag kausap kita. I like you so much, Candy. Pero bakit ka umiwas? Imbis na umamin ka sa akin, hindi ka nagparamdam. Alam mo ba na sobrang guilty ko at hiya kasi panay ang padala ng lolo mo? Pero hindi naman ako sigurado kung ano pa ba tayo. I'm so sorry. Dumating kasi si Jessie. Sinong Jessie? She's been obsessed with me since our college days. Akala ko hindi na siya babalik dito sa Pinas. After niyang magtungo sa Amerika, but now, she's back. Kaya umiwas ka sa akin kasi bumalik na ang dawan mo? No, I don't like her. Siya lang ang may gusto sa akin. Umiwas ako para mag-isip kasi binalaan niya ako, naguguluhin ka niya. Knowing her, susundan niya ako and she will do everything para lang palayuin ka niya sa akin. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi ako pinanganak para diktahan lang ng kung sino, Kiefer. Kung lalayo ako ng tuluyan, gagawin ko. Pero hindi dahil uutusan ako ng isang taong wala namang karapatan. I know. Sorry na, Candy. Can you please forgive me na? Ano bang gagawin ko para lang mawala na yung galit mo? Hindi ko alam, Kiefer. Kasi naguguluhan rin ako. Marahan na bumitaw si Kiefer sa pagkakayakap kay Candy. Bagsak ang mga balikat na napaupo sa kama. Natigilan si Candy at matama na tiningnan ang binata. Bakas ang lungkot rito. Sorry kung na-pressure kita. Ayaw rin naman kitang pilitin. Sorry, Candy. Sorry rin, Kiefer. Pero hindi ko na kayang pigilan pa. Ayoko nang magsinungaling pa sa sarili ko. At sa isang iglap ay naramdaman na lang ni Kiefer ang pagdampi ng labi ng dalaga sa labi niya. Halos hindi siya makahinga. Nanlalaki ang mga mata niya na nakatitig sa dalaga na ngayon ay nakapikit ng mariin habang nakalapat ang mga labi nila. Ilang sandali pa ay lumayo si Candy. Malungkot na hindi tinugon ng binata ang halik na iginawad niya. Candy. Sorry. No, Candy. I'm so sorry. Sabi ni Kiefer at sa pagkakataong iyon ay hinawakan niya sa batok si Candy at siniil ng banayad at puno ng tamis na halik. Pareho silang napatigil sandali at napangiti sa isa't isa bago itinuloy ang pagtugon sa init na namumutawi sa pagitan nila. Mahaba-haba ang naging tagpuan ng mapupusok nilang halik bago sila nagbitaw na parehong hinihingal. I love you, Candy. Pwede bang totohanin na lang natin to? Yes, Kiefer. Totohanin na natin. Yes! Sigaw ni Kiefer at niyakap ng mahigpit ang dalaga. Nagulat pa ang mga nasa labas na pamilya ni Candy at nagkatawanan na lang dahil alam nilang sa sigaw na iyon ni Kiefer ay mukhang nagkaayos na ang dalawa. This time, wala nang pagpapanggap pa dahil totohanan na. Huwag kang mag-alala sa Jessie na yon. Subukan mo lang magpaharot doon, tatamaan ka sa akin. Hahanap pa ba ako kung may candy na ako? Mas matamis ka pa sa kahit anong candy sa mundo. Bolero, pero totoo nga. Ako nang bahala sa kanya. Kapag ginulo ka niya, kahit tawagan mo pa ako mismo ang haharap sa babaeng yun. Naks, ang tapang naman ng babe ko. Babe ka dyan. Oh, bakit? Simula ngayon, that will be our endearment. Maganda naman, di ba? Sakto lang. Natatawang sabi ni Candy. Lumabas na sila sa kwarto at bukas na rin ang pinto noon. Wala na ang kandado sa labas dahil tinanggal na nila Kala noong sumigaw si Kiefer. Ano? Ayos na kayo? Tanong ni Nestor. Opo pa. Pati nga paa ni Candy gusto ko na rin hingin sa inyo. Kamay lang hinihingi ko nung una, di ba?
Pagbibiro ni Kiefer. Aba kuya, pipira-pirasuin mo pa. Hingin mo na ng buo si ate para ako na lang ang baby dito sa bahay. Sabi naman ni Cardo. Baby ka dyan, nanliligaw ka na nga eh. Kala mo di ko alam? Sabi ni Candy. Kung nga ate maingay. Bakit? Buti nga sa'yo binasted ka. Bata-bata pa eh. Crush lang naman yun ate. Naku, tama na nga kayo. Kanina pa kami nagugutom. Tara na at sabay-sabay maghapunan. Awat ni Kala. Matapos na magkalinawan ni Candy at Kiefer ay masaya silang nagkwentuhan at nagsalo-salo. Maagang nagising si Candy. Inaasahan niya na ihahatid sundo ng muli siya ni Kiefer sa trabaho kaya naman mas inagahan niyang magayak para hindi rin naman mahuli ang binata sa pagpasok sa sarili nitong trabaho. Aba, nag-iba yata ang sasakyan ni Kiefer ah. Kiefer, ang aga mong… Sino ka? Takang tanong ni Candy sa babaeng sexy na lumabas sa kotse. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, pabalik sa pantay na titig sa kanya bago ito ngumisi at umirap. Aba, kung makairap ka, sino ka ba? Ako lang naman si Jessie, ang babae na karapat dapat kay Kiefer. Kung pera lang ang habol mo, pwede kitang bigyan, pero layuan mo ang hindi sayo. Excuse me? Babaeng patay na patay sa boyfriend ko. Wala kang karapatan na diktahan ako. Tsaka umayos ka nga ng ugali mo. Nasa teritoryo kita. Baka di kita matansya at ipahabol kita sa mga aso dito. Oh, so scrammy. Hindi ako makapaniwala na ipapalit ka sa akin ni Kiefer. No freaking way. Maarte pang sabi ni Jessie. Duh, bakit naman kita papalitan? Wala ka naman sa puso niya in the first place. Huwag kang ang asyumera. Umuwi ka na sa US at doon ka maghasik niyang kabaliwan mo. Dami na ngang baliw sa Pilipinas, dadagdag ka pa. Anong sabi mo? Anong sabi mo? Panggagaya ni Jessie. Inis na sinugod niya si Candy pero di pa patalo si Candy. Bago pa siya masabunutan ni Jessie ay sinabunutan niya na ito. Hindi niya akalain na sa tanang buhay niya makikipagsabunutan siya. Candy! Tawag ni Kiefer na dumating na. Tiningnan ni Candy si Kiefer and he understood the assignment well. Kunwari ay inaawat sila pero si Jessie lang ang hinahawakan ni Kiefer dahilan para hindi ito makalaban kay Candy. Natatawa naman si Kiefer sa katapangan ni Candy. Aray, tama na! Ayoko na! Yung anit ko! Ouch! Sa'yo na si Kiefer pero wag mo akong kalbuhin, my gosh! Maarteng sigaw ni Jessie. Bumitaw naman na si Candy noong mailabas niya na ang inis sa gulo-gulo na ngayong buhok ng dalaga. Huwag ka nang babalik dito at huwag ka nang makalapit-lapit kay Kiefer dahil kakalbuhin talaga kita. Banta ni Candy. Hindi alam ni Kiefer pero gusto niya talagang magtatalon sa kilig noong mga oras na iyon, lalo na nung hinila siya ni Candy palayo kay Jessie. Witch! Sabi pa ni Jessie habang inaayos ang nagulong buhok. Talaga? Isang salita mo pa ay kukulamin talaga kita. Sabay pakita ni Candy ng kamay niyang may mga buhok pa ni Jessie. Mukha namang nahintakutan si Jessie, tsaka nagmamadaling umalis. Anong nakakatawa? Inis na tanong ng dalaga sa binata. Wala lang. I feel so honored na ipinaglaban ako ng babe ko. Malamang, kung ako ba aagawin sa'yo ng ibang lalaki, hindi mo ko ipaglalaban? Di no, palapit pa lang sila. Itinutulak ko na palayo. Halika nga rito, nagulo ang buhok mo. Nasaktan ka ba? Tsaka inayos ang buhok ng dalaga at matapos ay hinalikan sa ulo si Candy. Ihatid mo na ako sa trabaho, baka malate ako. Namumula na sabi ni Candy. Ang sweet kasi sa kanya ni Kiefer. Tapos siya, parang tambay sa kanto na nakipag-away kay Jessie. Don't worry, you look so cute kaya. Tila nabasa ng binata ang iniisip niya tsaka pinisil ang pisngi niya. Bulero? Pakis nga. Mukha mo, mag-drive ka na. Copy babe. Nung sumapit naman ang uwian ni Candy sa trabaho ay hinintay na lang rin niya si Kiefer na sunduin siya. Sa kasamaang palad ay nagkaroon naman ng aberya ang kotse ni Kiefer kaya hindi pa ito nakakarating. Hello babe, matatagalan ako Nasiraan kasi ako ng kotse. Ano ka ba? Malapit lang naman lakarin sa bahay. Dati ko namang nilalakad.
Ipaayos mo na yung kotse mo at maglalakad na lang ako. But I want to make sure na safe ka. Gabi na oh. Kaya ko na, ano ka ba? Sige na, bye. I love you, babe. Mwah! Sabi ni Candy bago ibinaba ang tawag. Natigilan naman si Kiefer at namula. Bago pa siya makasagot ay naibaba na ng dalaga ang tawag. Hanggang sa isang kotse naman ang tumigil sa harapan ni Candy na magsisimula na sanang maglakad pa uwi. Kunot noo siyang napatigil para antayin ang pagbaba ng isang gwapong lalaki sa kotse. Hi, Candy. Kael? Gulat na sabi ng dalaga. Hindi niya akalain na muli silang magkikita ng lalaki na natamaan niya ng sinipang lata ang kotse noon. Yes, it's me. Maglalakad ka na naman. Gusto mo, sumabay na lang sa akin? Nako, hindi na. Malapit lang naman yung bahay namin. Really? Then, would you mind kung sasamahan kitang maglakad? Hindi na talaga. Kaya ko na. Pagtanggi ni Candy dahil naiisip niya na baka magselos si Kiefer. Isa pa ay hindi niya naman kilala na ganoon si Kael, kundi sa pangalan lang matapos ng una nilang interaksyon noon. Nagsimula nang maglakad si Candy, pero nakasunod pa rin sa kanya si Kael. Binilisan niya naman sa paglalakad. Hindi naman sa mukhang masamang tao si Kael, pero nawiwirduhan siya rito. Kaya ko na talaga. Bakit mo ba ako sinusundan? Tumigil si Candy at hinarap na nga ng tuluyan ang binata. Pumantay naman si Kael ng paglalakad sa kanya. Ang totoo niyan, sinadya ko na dumaan dito ng ganoong oras kung kailan tayo unang nagkakilala. Bakit naman? Kasi, na-love at first sight yata ako sa'yo. Simula noong araw na yon, gusto na kita ulit makita. May boyfriend na ako. Diretsong sagot ni Candy. Natigilan naman si Kael bago napangiti. Sayang naman, mukhang nahuli na pala ako. Well, at least, nalaman ko, di ba? At nasabi ko sa'yo ang gusto kong sabihin. Don't worry, I am not a bad person naman. So ano, okay lang ba na sabayan kita sa paglalakad? Wala naman ang nagawa pa si Candy. Habang naglalakad naman sila ay hindi niya na rin maiwasang makipagkwentuhan kay Kael. Dahil maayos naman itong kakwentuhan at hindi na rin nagpakita pa ng motibo ng pamimilit sa kanya. Nagkakatuwaan na sila at napapasarap sa usapan noong may isang seklista ang humarang sa kanila. Babe! Matalim ang mga tingin na ipinukol ni Kiefer kay Kael. Kiefer? Kiefer talagang tawag mo sa akin? Taas kilay na tanong ni Kiefer. Babe, akala ko nasiraan ka ng kotse. Pinakuha ko na sa insurance. Pero sinabi ko naman sa'yo na hindi kita hahayaan na umuwi mag-isa, di ba? Si Kael nga pala. Kael, siya si Kiefer. Boyfriend ni Candy. Pagdiriin ng binata at hinila ang nobya niya palapit sa kanya. Chill bro. I know. Isa pa, nilinaw naman sa akin ni Candy na kayo na nga. Congrats. Huwag kang kabahan. Unless, threaten ka sa akin. Nang aasar na sabi ni Kael. Asa ka naman. Di ka papatulan ng babe ko. Di ba nga babe? Natatawa namang napatango si Candy. Bigla namang may sasakyan na tumigil sa kanila. Bumaba roon si Jessie na nakasubaybay pala kay Candy. Akala nito ay niloloko ni Candy si Kiefer. Sabi na nga ba, hindi ka talaga nababagay kay Kiefer. Tsaka susugurin na sana niya si Candy, pero mabilis na hinarangan siya ni Kiefer. Samantala si Kael naman ay hinila si Jessie. Dahil sa pagpalag ni Jessie ay pareho silang na out of balance at boom! Nagtama ang mga labi ni Jessie at Kael. Pareho silang natulala dahil sa nangyari habang si Candy naman ay nakaramdam ng kilig. Let's go. Baka sila talagang para sa isa't isa. Sabi ni Kiefer. Sumakay si Candy sa bike at mahigpit na yumakap sa binata habang nakangiti. Samantala, ang naiwan naman na si Jessie at Kael ay mabilis na naglayo at tumayo ng ayos. Ang tagal bago may nakapagsalita sa kanila. Hindi niloloko ni Candy si Kiefer. Ako yung sumunod kay Candy because I am interested to her. Kung ganon, hindi kayo ni Candy? Hindi. Sorry, napalakas yung hila ko. Nagtama tuloy ang… Shh! Huwag mo nang ipaalala. Sabi ni Jessie at saka nagmamadaling umalis. Sa unang pagkakataon ay naubusan siya ng sasabihin. Teka, anong pangalan mo? Habol ni Kael. Secret! Sabi niya sabay irap at in-start ang kotse.
Okay, Miss Secret. Sana magkita tayo ulit. Sabi ni Kael tsaka nag-flying kiss pa. Pinaharurot naman ni Jessie ang sasakyan bago pa makita ng binata ang pag-akyat ng dugo niya sa mukha. Sa kabilang banda, si Kiefer naman ay nanghahaba pa rin ang nguso. Nasa bahay pa rin siya ni na Candy at nakakunot ang noo. Huy, napapano ka ba? Natatawang tanong ni Candy. Obvious ba? Sabi ko antayin mo ako Tapos sumabay ka pa kay Kael. Alam mo, ang cute mo. Mabait naman si Kael. Tsaka sinabi ko naman na hindi ako interesado sa kanya kasi meron na akong boyfriend. Talaga? Sinong boyfriend mo? Eh di sino pa ba? Ang pinakapoging CEO na si Kiefer Donato Leviste. My one and only babe. Ano, okay ka na? Ngumuso pa rin si Kiefer na animo ay batang nalugi. Huy, para kang sira dyan. Sabihin pa ni na mama, inaapi kita. Ano ba kasi yun? Anong tawag sa dagat na nawala? Biglang tanong ni Kiefer. Ha? Ano? Di sea lost. Nagsiselos ako, babe. Nagsaselos ka? Oo nga. Anong gusto ng babe ko para mawala ang sea lost niya na yan, ha? Kiss. Kiss? Oo, dito. Sabay turo sa labi na nakanguso. Ayoko nga, mamaya makita pa tayo ni na mama. Ano naman? Basta ayoko. Hindi na naituloy ni Candy ang sasabihin nung hinila siya ni Kiefer paupo sa kandungan nito tsaka siniil ng nagbabagang halik. Mama! Ayan na naman sila, gumagawa ng himala! Sigaw ni Cardo at nagtatakbo. Napabitaw naman sa halik si Candy at Kiefer at nagkatawanan na lang. Sumapit naman ang araw ng proposal ng kaibigan ni Kiefer na si Carter kay Corinne. Kagaya ng napag-usapan ay tinulungan niya ang kaibigan niya sa proposal nito. Nagawa pa nga nilang mag-perform sa mall at kumanta sa harap ng marami. Nagtagumpay naman sila dahil masayang nakuha ni Carter ang matamis na oo ng fiancé niya na ngayon na si Corinne. Salamat sa tulong niyo ni Nikolai, Kiefer. Anong ka ba, Carter? Sino na lang ba ang magtutulungan? Pero may gusto sana akong hingi na pabor sa'yo, Carter. Sure, ano yun? Sa araw ng kasal niyo ni Corinne, may request sana ako. Tsaka bumulong kay Carter. Yun lang ba? Walang problema. Sagot kita, Kiefer. Salamat and congratulations ulit. Ate, tawag ka na ni Kuya Kiefer. Huwag ka na raw magpaganda kasi maganda ka na sa kanya kahit di naman. Tawag ni Cardo sa ate niya. Nag-aantay na kasi si Kiefer dahil a-attend sila sa kasal ni Carter. Inaasar mo na naman ang ate mo. Hayaan mo siya. Lagi naman akong willing to wait. Saad ni Kiefer at ginulo ang buhok ni Cardo. Ilang sandali pa ay lumabas na si Candy, nakasuot ito ng kulay pink na cocktail dress na nababagay rin sa theme ng kasal ni na Carter at Corinne. You look so gorgeous, babe. Puri ni Kiefer. At ang gwapo mo. Huwag kang lalayo sa akin mamaya sa venue Baka pagpiyastahan ka ng mga dalaga doon. Ikaw ang hindi ko hahayaan na malayo sa akin. Haharangan ko ang mga titig sa babe ko. Naku, ang daming langgam. Umalis na nga kayo bago pa mapuno ng hantik itong bahay. Sige po, alis na po kami. Paalam ni Candy sa pamilya niya. Go anak! Makinig ka mabuti sa kasal kasi sa susunod, kayo na ni Kiefer ang groom at bride. Opo, sige na po. At ayan ang mga langgam, pasugod na. Tsaka sila nagtawanan. Noong makarating sila sa simbahan ay nakita ni Kiefer kung gaano kamangha si Candy sa pagkakaayos ng simbahan. Grabe, ang ganda. Bigatin din yung kaibigan mo na si Carter, no? Huwag ka mag-alala. Kapag tayo naman ang kinasal, mas magarbo pa rito ang ipapahanda ko, babe. Hindi naman kailangan na magarbo ang kasal. Ang mahalaga, tunay ang pagmamahala natin sa isa't isa. Kaya mahal kita Matapos naman ang seremonya ng kasal, ay lumabas na sila sa simbahan dahil magpapalipad ng kalapati ang bagong kasal at maghahagis ng bulaklak ang bride. Babe, hindi ka ba makikiagaw ng bulaklak? Ha? Bakit naman makikiagaw pa ako? Sige na, babe. Ayun ihahagis na yung bouquet. Ano pang nangyayari sa'yo? Natatawang tanong ni Candy. Okay, ayan na! Sigaw ng MC noong ihahagis na ng bride na si Corinne ang bulaklak. Noong mga oras na iyon dahil ayaw ni Candy ay si Kiefer na ang gumawa ng paraan.
Nakiagaw lang naman siya ng bulaklak sa mga babaeng nakaabang din doon. Go, Kiefer! Pag-cheer ni Carter, halos napagulong naman si Kiefer noong talunin nito ang bouquet para makipag-agawan sa bulaklak na hinagis ng bride. Yes! Nakuha ko! Sabay taas niya ng bulaklak at ikinaway kay Candy. Hindi naman mapigilan ng mga tao na magtawanan dahil sa ginawa ni Kiefer. Halatang desperado na itong sumunod na ikasal. Si Candy naman ay hindi maiwasang kiligin. Hindi niya akalain na ang CEO na kagaya ni Kiefer ay handang makipag-agawan ng bouquet para lang sa kanya. I guess we're getting married next week. Sabi ni Kiefer at ibinigay ang bulaklak kay Candy. Nakipag-agawan ka pa roon, pwede ka naman mag-propose. Di sige. Will you marry me, my future wife, soon to be, Candy Leviste? Tsaka lumuhod bigla sa harapan ng dalaga. Lalong lumakas ang hiyawan ng mga tao. Ito kasi ang request ni Kiefer kay Carter na sa mismong kasal nila Carter ay gusto niyang mag-propose kay Candy. Ayaw niya naman agawin ang moment ng bagong kasal kaya humingi siya ng pahintulot sa kaibigan na masaya namang pumayag at ibinigay ang buong suporta sa kanya. Nakakahiya, Kiefer. Kasal to ng kaibigan mo eh. Sasagutin naman kita ng oo kahit saan. Ayos lang, Candy! Sigaw ni Corinne at nag-thumbs up pa. Tumayo ka na nga. Oo, papayag akong pakasalan ka, Kiefer. Yes! Sigaw ng binata at agad na isinuot ang isang diamond ring na tila sinukat sa kamay ng dalaga. Siguro naman tatanggapin mo na mga regalo ko, iha. Biglang dating ng lolo ni Kiefer. Hindi naman po yun kailangan eh. Pero gusto kong ibigay. Tanggapin mo na at masanay ka na sa akin, iha. Basta bigyan niyo ako ng maraming apo sa tuhod, ha? Namula naman si Candy sa hiya dahil sa hiling ng lolo ni Kiefer. Oo naman, Lo. Nakikita mo yan si Carter at Nikolai. Kasal na sila, pero baka maunahan ko pa magkaanak. Sabi ni Kiefer na tinawanan lang ng mga kaibigan niya. Kiefer, nakakahiya! Ikaw talaga! Aray, babe. Reklamo ng binata noong pingutin siya ni Candy paalis doon. Masayang-masaya naman ang pamilya ni Candy at Kiefer. Nagkaroon ng pag-uusap at kasiyahan ng magkasama ang kanilang pamilya. Umuwi pa ang mga magulang ni Kiefer na galing pa sa Amerika para na rin pagplanuhan ang nalalapit na kasal nila ni Candy. Gusto ko maging maganda ang kasal niyo. Ako nang bahala sa arrangement ng lahat. Ang gagawin mo lang, Candy, ay mag-beauty rest hanggat inaantay ang petsa ng kasal niyo. Sabi ng mommy ni Kiefer. Nako, nakakahiya naman. Siyempre tutulong pa rin kami sa kasal nila, Candy. Sabi naman ni Kala. Nako balae, hindi na. Sagot na namin kayo. Isa pa sa inyo ang babae. Basta ha, excited na ako sa mga apo namin. Kaya nga, pati ako dapat makita ko pa ang apo ko sa tuhod. Saad naman ng lolo ni Kiefer. Narinig mo, babe? Kaya wag mo akong tutulugan sa wedding night natin, ha? Sabi ni Kiefer kaya naman nailing na lamang si Candy. Hanggang sa sumapit na nga ang araw na hinihintay ng lahat, ang pag-iisang dibdib ni Candy at Kiefer. Ikaw babae, tinatanggap mo ba si lalaki bilang iyong kabiyak sa hirap o ginhawa, habang buhay at hanggang kamatayan? Opo, Father. Ikaw lalaki, tinatanggap mo ba si babae bilang iyong kabiyak sa hirap o ginhawa, habang buhay at hanggang kamatayan? Yes na yes po, Father. Sabi ni Kiefer at iaangat na sana ang belo para halikan si Candy dahil sa sobrang excitement. Pinigilan naman siya ng pari. Sandali iho, nagmamadali ka? Ay, sorry po. Sagot ni Kiefer kaya nagtawanan ng mga saksi sa kanilang pag-iisang dibdib. You may now kiss the bride. Noong marinig iyon ni Kiefer ay mabilis niyang inangat ang belo na nakaharang sa mukha ni Candy. Pinakatitigan niya ang dalaga at ngumiti na tinugon din naman ng dalaga ng matamis na ngiti. Ang ganda ng asawa ko. Kiss mo na ako para asawa mo na ako. Sabi ni Candy at natawa. Hinawakan ni Kiefer ang magkabilang pisngi niya tsaka unti-unting inilapit ang mukha sa dalaga. Bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, ay binanggit ni Kiefer ang katagang mas nagpasidhi ng saya sa puso ni Candy. I will love you forever,
Candy babe. Tsaka ginawaran ng halik ang ngayon ay asawa niya na. Nagpalakpakan naman ang mga nanonood sa kanila. Naroon rin si Carter at asawa nitong si Corinne at si Nikolai kasama rin ang asawa nitong si Jane. Tama na yan, huy! Mamaya na yan! Awat ni Carter dahil hanggang ngayon ay matamis na nagsasalo sa halik si Kiefer at Candy. Ilang sandali pa ay si Candy na ang umawat kay Kiefer dahil mukhang nasa harap pa lang sila ng altar gusto na siyang lamunin ang buo ng asawa niyang sabik sa labi niya. Samantala, kasalukuyan na silang nasa labas ng simbahan para sa paghahagis ni Candy ng bulaklak. Nakahilera ang mga kababaihan na sasalo noon. In 3, 2, 1! Tsaka inihagis ni Candy ang bulaklak. Natigilan silang lahat dahil sa ibang direksyon iyon napunta at isang napadaang babae na may kasamang lalaki ang nakasalo noon. Jessie? Hindi makapaniwalang sambit ni Candy at mas nakakamangha pa ay ang kasama nitong lalaki ay si Kael. I told you babe, sila talaga ang para sa isa't isa. Sabi ni Kiefer at kumaway kila Kael. Nahihiya namang lumapit si Jessie na hinila ni Kael papunta kina Candy dala ang nasalo nitong bulaklak. Congratulations sa inyo! Bati ni Kael. Salamat! Congratulations! Gusto ko rin sana mag-sorry. Ayos na yun. Pagputol ni Candy sa sasabihin ni Jessie. Sama kayo sa reception ha? Pag-iimbitan niya pa. Nako, hindi na. Nakakahiya naman. Sabi ni Jessie. Pupunta kami, di ba love? Tsaka ngumiti si Kael kay Jessie. Nagkatinginan naman sina Kiefer at Candy na nagkatanguan pa. Tama nga sila. Mukhang ang dalawa rin ay itinadhana sa isa't isa. Gabi matapos ang kasal ni na Candy at Kiefer ay nagtungo na sila sa isang resort na niregalo ng lolo ni Kiefer. Dito na nga magaganap ang kanilang pag-iisa bilang mag-asawa pero nakanguso ngayon si Kiefer. Tila wala kasing balak si Candy. Nakasuot pa ito ng pajama imbes na lingerie para sa wedding night nila. Dahil hindi na makapaghintay si Kiefer ay kinuha niya ang regalong sexy lingerie ng mommy niya kay Candy. Ayaw mo isuot ah, ako ang magsusuot. Sabi ni Kiefer at napangisi. Anak ng patola, anong ginagawa mo? Natatawang tanong ni Candy noong pumasok si Kiefer sa kwarto. Suot na nito ang sexy lingerie. Nang aakit na lumapit ang binata at noong makarating sa kama kung saan nakaupo si Candy ay ipinatong nito ang paa at hinimas pa ang legs na animoy babaeng nang aakit. Para kang timang. Panay ang tawa ni Candy sa kalokohan ng asawa niya. Hindi ka ba naaakit sa akin babe? Mapang-akit na tanong ni Kiefer. Tumayo si Candy. Nalungkot si Kiefer noong makita niya na papunta na ito sa pinto palabas ng kwarto. Pero maya-maya pa, sumara ang pinto, nilock, pero nanatiling nasa loob si Candy. Babe, akala ko lalabas. Hindi na naituloy ni Kiefer ang sasabihin niya noong itulak siya ni Candy sa kama. Kasunod nga noon ay ang pagpatong ng katawan nito sa kanya. Siniil siya ng halik ni Candy na agad niya namang tinugon. Noong gabing iyon ay sinulit nila ang pagsasalo na kung saan nabuo ang kanilang unang anak. Makalipas ang ilang taon, naging magkakaibigan rin ang anak nila, anak ni na Carter at Corinne at anak ni Nikolai at Jane. Magkakaedaran lang din ang anak nila na siyang naging mga magkababata kagaya ng mga ama nitong CEO. Dito na nga nagtatapos ang kwento ng tatlong CEO na umibig, nasaktan, umibig muli, nabigo at mas piniling muling magmahal hanggang sa nahanap ng kanilang mga puso ang mamahalin nila habang buhay na tunay at itinadhana para sa kanila. Wakas.